magpa-pedicure, iha. Pedicure natin. Ay! Hindi po. Eto, tinuruan po kasi nila ako dito sa HIMAS, ang Handspring Institute of Massage and Shiatsu. Dito lang po sa may Quezon Avenue yung pag-usapan natin ang pagmamasahe. Kasama rin natin si Sir Benji Eugenio, ang may-ari. Sir Benji, ilang taon na po ba kayo nagtuturo ng pagmamasahe? Mahigit po mula mga 5 taon natin kami. 5 taon? Alam niyo si Sir Benji, sundalo yan ha? Ang layo naman po ng pagiging sundalo at saka yung pagiging masahista. Ay, sorry, massage therapist pala. Ay, teka naman. Bago tayo dumako kay Sir Benji, may politically correct na pagtawag ng mga nagmamasahe. Hindi na daw po yung masahista, hindi na rin masus or masus pagka babae, masur pagka lalaki. Ang correct term daw po sa kanila ay massage therapist. Tama yung tingnan yes. Kasi hindi maganda daw ang connotation. Ganyan. Bakit nga po? O, ayan. Sundalo sa pagmamasahe. Actually, really, parang ano po yun, nagsimula pa ako sa isang pagnanasa na mga kababayan. I joined the armed forces as a reservist in the army. And then part of what I'm doing is we go into medical missions, pupunta kami sa mga remote areas, and instead of bearing our firearms, our long arms, we give them massage. Kaya medyo nagkakaroon po ng impact doon sa ating mga kababayan, lalo sa mga malalayong lugar. Off the air, Sir Benji, Captain, my Captain, winarningan nyo kami sa mga fly-by-night massage therapist. Ito yung mga walang lisensya. Gano'ng ka-importante lisensya? Ako, pagka-license sa massage therapist na ako, maaari ako kumita ng 500 pesos sa isang oras. Talaga, no? Usually po ba ang mga massage therapist kung personal, house to house, mga nakakailan sila sa isang araw? Malimit po, ang iba naman ay nagkakaroon ng mga 3, 5, depende po sa kanilang rapport, sa kanilang care. Precisely po, marami kong nag-invento na minsan mas malaki pa yung mga team. Kasi ang Pilipino likas po yung pagmamahal.